Magandang hapon, Doña Victorina. Buenos dias a todos ustedes. Kay bagal-bagal. Usad pagong, wala na bang bibilis itong bapor na ito? Parang isang dekada na yata tayong naglalayag sa sobrang bagal. Pasensya na ho, Doña Victorina. May mga sasakyan na mga isda na maaari natin mabangka. Ang isa pa, ang vapor na ito ay maaaring sumadsad sa malawak na panayang ito. Hay! Diyos ko, kung wala sanang Indio sa Pilipinas, sa daigdig, marahil, bibilis sana ang takbo ng vapor na ito. Napakamalas! Wala na talagang magandang lawa rito sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag pa usukin ang iyong tenga. Baka kumupa sa magandang pagretes niyo sa mukha. Sa katunayan, madali lang naman lutasin ang suliranin ito. Hindi ko nga alam kung ba't ni isa nito hindi naisip. Ano naman ito, Aber? Naman yan. Hindi ko nga mabatid kung ba't walang nakaisip nito. Dapat sisimulan yan ng paghuhukay ng tuwid na kanal na magmula sa bunganga ng Ilog Pasig at hanggang sa labasan ng Lagusan ng Maynila. At ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing ilog at ang lupa ay itatambak sa luma. Hindi ka na nagsayang ng lupa. May paikli pa ang iyong oras sa iyong paglakbay. O, diba? Simple lang. Ipagpaumanhin ninyo, Senyor Simon. Ngunit, hindi ako sumang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang inyong panukala. Pwes! Sumira kung kinakailangan. At sana man tayo kukuha ng salaping ibabayad sa mga manggagawa. Pagtrabahuin ng mga bilanggo at hindi sila babayarin. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin, ay pagtrabahuin natin ang mga taong bayan. Matatanda, kabataan, bata. Pagtrabahuin natin sila. Sa halip ng sapilitang 15 araw, pagawin sila ng 3, 4, 5 buwan. At pagdalhin sila ng sarili nilang pagkain at gamit. Para naman ito sa bayan, di ba? Subalit, Senyor Simon, Huwag na kayo tumutudong kusyudo. Sa ganitong paraan lamang maisa sa katuparan ang mahalagang proyekto na kahit anumang walang gastos. Sa ganitong sistema rin na itayo ang tanyag na istruktura sa iba't ibang bansa. Gaya ng piramide, lawa ng Moris, at ang Coliseo ng Roma. Ito ay isang magandang ideya. Isa pa, pumupunta tayo sa Roma at sa Ehipto. Sinasamban natin ang Pharaoh at ang pamilya ni Antonina. Huwag na tayo maglokohan. Ang patay ay mananatiling patay at ang tanging malalakas lamang ang kinakilala. ngunit maaring magbunga iyan ng paghimagsik. Himagsikan? Naghimagsik ba ang taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga taga-Hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko ba marami kang nalalaman sa kaysaysayan? Hindi mga taga-Ehipto o Hudyo ang kakaharapin niyo. At ang mga taong ito ay minsan na naghimagsik nang obligahin silang magbuhat ng malalaking troso para sa paggawa ng isang barko. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Kayo, Padre Salvi, ano mga kwenta niyo mga padre kung maghihimagsik pa rin ang bayan? At huwag na kayo bumanggit ng pangangatwirang tapang katunggakan. Isang mulatong Amerikano. Isang Indyong Ingles. Nakilala siya ng Kapitan General sa Havana at sa aking palagay, pinahiram siya ito ng pera. Dahil dito, nagbabayad utang ang Kapitan General kaya ipinahintulutan siyang makaparito at gawin ang naisip. Magpayaman sa pagbebenta ng alas na maaring hinding totoo. Napakawalang utang na loob tapos magperahan sa mga Indio. Ang mga panukalang hindi isa ng sangguni sa mga taong matagal na naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulot ng maganda. Isang panukalang nangangailangan pag-ukulan ng malaking halaga. May isang bagay akong imumungkahi. Bago ang ano paman, may nais akong ipanukala ng mas payak, kapaki-pakinabang at para sa ililinis ng lawa. At ano naman ang proyektong ito? Nakakita na ba kayo ng itik? Papag-alagain ko ng itik ang lahat ng naninirahan sa baybayin ng lawa at makikita ninyo ang palalalimin ng mga itik, ang ilog sa pagluli ng makakaing suso. Ganyan kasimple ang aking panukala.
Papahintulutan ko ba nyo akong ilathala sa kanyang panukala? Ngunit doon ko studio, kung lahat ay mag-aalaga ng pato, lalaganap ang mga balot. Ah! Nakakasuklam! Bueno, pag-usapan natin ang pinaplanong akademya ng Buntang Kastila. Sa aking palagay, hindi ito maisa sa katuparan. May isa sa kutuparan po. Sa katunayan ay hinandugan po namin si Padre Irene ng 2 kabayang Kristiyano at nangako sa amin na makikipagkita siya sa Kapitan General. Paano si Padre Sibayla? Maaring tutoy siya sa inyong balak. Idihayaan natin silang sumalungat. Nakasalalay pa rin sa Kapitan General ng Los Baños ang huling desisyon. Wala magagawa si Padre Sibayla kung sasang-ayon ng Kapitan General. At kung sakaling pinahintulutan kayo ng Kapitan General sa pagpapatayo ng akademya, saan kayo kukuha ng salapi? Po pagdating sa pinansyal na pangangailangan, wala po kayong dapat pag-aalahanin. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon din kaping sapat na bilang ng mga maestro at maestra upang magturo. Si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay-paaralan. Kung sa bagay ay hindi na pag-aaralan ng Latin, mapag-aralan naman ang wikang Kastila. Sa pamamagitan ito malalaman ng buong mundo na tayo ay naglalakad ng paurong. Talaga si Kapitan Basilio, tao lamang sa una. Puro mga kapintasan naman nakikita sa mga bagay-bagay. Oh, Basilio, magbabakasyon ka rin pala. Ikinagagalat kita makita. At saka, sino itong kasama? Kababayan mo rin ba ito? Siya nga Ginoo, ang pangalan niya po ay Sisigani. Kung gayon, ikinagagalak kitang makilala isa nga. May iba tayo. Kamusta inyong lalawigan? Balita ko ang talamak ay puno ng kahirapan. Totoo ba iyon? Don Simon, iba ang kailangan sa luho. Bakit pa kami kailangan bumili kung hindi naman kailangan? At ano ang uunahin? Ang mga kolorete kesa sa bigas? Kaibigan. Huwag na kayo magalit, Ginoo. Dahil naisip ko lang na halos lahat ng mga parokya ay hawak ng mga praile. Ang mga praile ay mamamatay para sa mga parokya. At ang mga Pransiskano ay kontento sa mahirap na pagkukurahan. Kaya kung ibigay ito sa mga klerigong Indio, makilala nila ang hari. Siya nga pala, mga Ginoo, hali kayo, uminom tayo para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. Salamat po Don Simon. Ngunit kami ay hindi umiinom ng alak. Mali yan yung ginagawa. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi nga ni Padre Camora, ay kakulangan ng siglang bayang ito ay naninirahan ng umiinom ng sobrang tubig. Ah, mabuti. Sabihin niyo kay Padre Camora na kapag uminom siya ng tubig sa halip na alak at serbesa, marahil makikinabang ang lahat at hindi pa kakabalahan ang mga sabi-sabi. Sabihin niyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod nito ang alak at pinatay ang apoy. Kapag pinaitan nito ng tubig, ito ay magiging singaw. Kapag ginambala naman, ito ay maging dagat na minsan nagwasak sa sangkatauhan at gumimbala sa buong mundo. Magandang sagot. Pero nangangamba ako kung tatanggapin ito ni Padre Camora ng isang biro. At tanungin ako kung kailan naging isang singaw ang tubig. At kung kailan ito naging isang dagat. Ano ang nangyayari sa iyo? Ba't ang lakas ng loob mo nang kausapin mo si Don Simon na ganyan? Kaya ba talaga ang tao ngayon? Halos nakadarama ako ng pangilabot. Halos takot. Sinisikon na kita, ngunit hindi mo ako pinapansin. Alam mo ba na ang tinatawag ng isang iyon ay kayo maging kardinal? Kardinal? Oo, kayo maging kardinal. Kamahal-mahal itim kung siya mang iibigin. Si Don Simon ang sagunian ng Kapitan General. Oy, Ginoong Simon, saan ka nagtatago? Ayun ako. Marami na akong nakita mga ilog at tanawin. At ang mga kabuluhan na lang sa akin ngayon ay ang mga alam. Isa sa mga halimbawa ng isang alamat ay tungkol sa kwento ni Doña Jeronima. Ikukwento sa inyo ni Padre Florentino ang alamat na ito. Noong unang panahon ay may mag-aaral
na nangako magpakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot at ang dalagay naghihintay habang lumipas ang panahon hanggang sa mabilitaan ng dalaga na ng arsobispo na ng Maynila ang kanyang hinihintay. At dahil sa kanyang pangako ay mahirap nang mangyari. Nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya nanirahan hanggat namatay at dito din siya inilibing. Napakagandang alamat. Isusulat ko yan. Nakapasentimental. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam kung inilagay niya ang kanyang kamahalan kay Doña Jeronima sa Beaterio? Halimbawa, gaya sa Santa Clara. Dalawin na lang ng paminsan-minsan. Ano sa palagay niyo? Hindi ako makakahatol sa pasyon ng arsobispo. Ngunit kayo na umuupo sa halip ng arsobispo. Anong gagawin ninyo kung sakaling babalik ang pagkakataon tulad noon? Ngunit dahil pinag-uusapan natin mga lamat, hindi nyo dapat limutin ang milagro na naungkol sa Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo na marahil hindi pa naririnig ni Ginoong Simon. Noong araw ay may isang ilog na pinamamahaya ng malalaki at masisibang buhaya na tinataob ang mga bangka sa pamamagitan ng pagpalot lamang ng kanilang buntot. Isang araw, may isang demonyo ng anyong buhaya ang nagpataob sa bangka ng Inchik. Sa takot ng Inchik, siya ay nanalangin kay San Nicolas. Dininig naman ng santo ang panalangin nito at ginawang bato ang buhaya. Kahanghang alamat. Napasok na pala tayo sa lawa. Ngunit, Kapitan, saan dito napatay na isang nangangalang Cuvera, Navarro o Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra. Tumingin kayo roon. Sa gawing iyon, nang tinutugi si Ibarra ay tumalon at sumidsid sa tubig. At tuwing lilitaw ang kanyang ulo, ay pinaulan siya ng bala. Mula noon, hindi na siya nakita. Sa pampam ay nakita nila na umiba ang kulay ng tubig. Mula asul hanggang kulay dugo. At ngayon ay 13 taon buhat ay nangyari na. Ginoong Simon, ano nangyayari sa inyo? Nahihilo ba kayo sa halos na isang patak ng tubig lamang? Kayo ay datihan ng manlalayag. Ito ay hindi may lararawan sa isang patak ng tubig. Ang lawang ito ay malaki kaysa anumang lawa sa Switzerland at pagsamasamahin mo pa ang mga lawa sa Espanya. Dahil nasaksihan ko na ng maraming beses na ang mga manlalayag ay nahihilo rito. O anak, Maganda ang ani natin ngayon, Ama. Pero, ganda naman pala, kaya ito naman pinagalala. nagpatong sila ulit ng buwis sa ating lupain. Pagpalagay mo na lang na ang yaong salapi ay nahulog sa tubig at sinaklaw ng malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, umaabuso na sila. Magpaumanhin ka. Magandang umaga po sa inyo mga padre. Bakit po kayo naparito? Kailangan mo na magbayad ng buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Kapagkataas na yan ah. Kung hindi ka magbabayad, ibibigay ko sa iba ang tungkuling paglinan dito. Ako ay naghirap para magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko na ang lahat ng dugo at pawis ko para imayahon ang pamilya ko sa kahirapan. Kaya wala kayong karapatan. Ngunit hindi sa iyo ang lupang pinaglilinang ito. Ito ay pinagmamay-ari ng korupsyon. Wala pa kayong ipinapakita na kasulatan na pinapatutunay na sa inyo ito ang lupa. Meron! At saan naman ito? Hindi ako magbabayad ng kahit ni kalahating na buwis kung hindi ko ito nakikita. Anak, huwag kang magmatigas. Hindi ba tamang iyong ama, Telsocor? Hindi! Ipaglalaban ko ito at wala kayong magagawa. Barbaridad! Walang mangyayari sa inyong pagmamatigas.
Cabecenales ay hindi na nagdadala ng baril kundi itak habang binabantay ang kanyang lupain. Pagbabawal ang itak. Ikas talaga ng telesikorum dyan. Dadala ng palakon habang hindi nagbabawal ng itak. Mamatigas pa siya, pagbabawal ang palakon. Hoy, Cabecenales! Huwag ka tumakas! Matagal-tagal na ring nangyari ang iyong karanasan, inay, na malubha. Naalala ko pa ang lahat ng mga nangyari at sariwa pa sa akin iyon. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Balang araw, inay, kapag nakapagtapos ako, papakasalan ko si Huli. Inay, sana nandito ka at makita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. Basilio? Basilio? May totoo po ba ako, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo dito sa gubat na ito? Kung ito po ang iyong paggugunita, tayo'y nagtagpo 11 taon na nakaraan dito mismo sa ating pook. Naalala ko pa nga na kayo ang naghandog sa amin ng isang pagkikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw, si Juan Crisostomo Ibarra. Ang pagkakalang na lahat na ikaw po, Ginoong Ibarra, ay patay na. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari kang mapahamak. Hindi mo ba naisip na maaari kang masawi sa aking kamay? Iba ang pagkakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay malaking banta sa akin. Ang maaaring makakabunyag nito ay sisira sa aking mga plano. Sa mga plano kong paghihiganti. Sa mga plano kong matagal ko ng pinaghandaan. Ginoong Simon, kayo'y hinatulan ng mga filibustero at dahil dyan, kayo'y napakulong. At ngayon, hahayaan nyo ba itong mangyayari? Walang nakakadang ito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka man sa aking landas, ay manatili pa rin itong isang lihim. Madaling sabihin na napatay ka sa mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon, ako'y nagkamali sa pagkakilala ko sa inyo. Totoong ako'y naparito 13 taon nang nakalipas upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang kanyang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon ako'y nagbalik upang tapusin ang aking sinimulan. Upang wasakin ang tiwaling pamahalaan. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay tila lubusan na kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakinggan ng mga pamahalaan. At ang wikang ito ay magsilbing tulayan ng mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito ang magiging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan
ang ating pagkakatao at ibig kong sumali ka sa aking paghihiganti. Hindi mo naman to kailangan gawin uli. Ito na lang po ang huling paraan para mailigtas natin si Ama. Ngunit hindi mo naman kailangan ipagbili ang sarili. Hindi! Hindi, Tatang! Hindi ko magagawa iyon! Patawad pero hindi ko maatib sa aking damdamin na ipagbili ang Agnos na ipinagkaloob sa akin ni Basilio. Pakisabi na lang sa kanya na mahal ko po siya at siya lamang ang lalaking mamahalin ko ng buong puso. Sandali uli, bakit hindi mo naman pala ipagbili ang Agnos na binigay ni Basilio sa iyo? Magandang umaga, Tandang Seno. Maligayang kapaskuhan po. Maligayang kapaskuhan din po. Ano po? Tandang Seno, nasaan po si Muli at Cabezang Tales? Tila po, yata nag-iisa lamang kayo. Tandang Selo? Ano po ang problema? Bakit hindi kayo nagsasalita, Tandang Selo? Tandang Selo? Tandang Selo! Tulong mga kapitbahay! Si Tandang Selo napipi! Tulong! Tulong! Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Hoy muchacha, kapag tinatawag ka, dapat sumagot ka! Ingrata ka? Sige, lumuhod ka! Magdasal ka upang matanggal yung maskara mo! Dito, lumuhod ka para mabawasan yung pagkakasala mo! Lumuhod ka! Sabi lumuhod ka! Magdasal ka! Sabi ko magdasal ka! Santa Maria, na Diyos ano, buhay ko, umusos, pegadores, aray. Ikaw ha, hindi mo ba alam na mas mabigat ang parusa ang ibibigay sa'yo? Makasalanan ka! At nalala ko nga pala, sino yung lintik na Basilio yan para tubusin ka? Nakalimutan mo na ba na ako ang nagpapalamon sa'yo? Kaya huwag kang tatakas sa nagmamay-ari sa'yo! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Nagkaroon na rin na may dala ako ritong katangitang antigong pintas. Isa rin rito ang galing kay Cleopatra. Nakuha ko sa piramid. At meron pang may-ari ng mga magbabatas sa Romano. Nakuha sa labi, sa dugo, sa pagdago. Marahil yan ang pinadala ni Hannibal matapos ang digmaang Canis. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na galing sa mga taga-Roma na nakuha ko sa Pompey. Kung ganoon, mayroon din ba po kayong rosaryo na bendisyon ng Papa? At ang mga bagay na mula sa Roma at mga kondisyon. Nagbibigay ng sigurang katatawaran, hindi man lang mamumpisan? Meron din akong hinahanap niyo. Pagmayari ni Prinsesa de la Guerra at ang mga hikaw ni Maria Antonieta. Tignan niyo. Sa isang maliit na bagay tulad nito, pula, simula ng dugo ng puso, pagkauhaw ng paghihiganti, singkila ng luha ng ulila, at mata mo mula sa kapayapaan. Naibalik ang ama sa tahanan, ang ama sa mga anak, at
kanyang asawa at buong pamilya na maligtas sa miserabling hinaharap. Mayroon rin akong isang ahon, katulad ng isang manggagawa na pinagtataguan ng buhay at kamatayan, ng lason at ng lunas. At sa pamamagitan ng isang damo, ay maaari itong payakin lahat ng mga Pilipino. Kayo, wala ba kayo may pagpili? Ang lahat ng alahas ng aking mga anak ay pinagbili na at ang natira walang gaanong halaga. Kung ako sa'yo, ay tawag ka na lamang yung bilang isang rekliya. Ang mga nakikita kay Maria Clara ay nagsasabing siya'y payat at mahina na at halos hindi na nakapagsasalita. Mataas ang tingin sa kanya ni Padre Salve dahil siya ang padre composer nito. Marahil ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipagbili ang Agnus na yan at mas pinili pa niyang ipagbili ang kanyang sarili. Ginong Simon, kami aalis na. Sige, Pilipino. Paalam. Kami hulit. Mga matukan! At sino nagsabi sa'yo na pwede kang umikap sa klasiko? Hala sige, sagutin niyo ang tanong ko! Ipaliwanag niyo kung bakit nakikita natin ang ating sarili sa salamin! Anong sinabi mo? Wala kang mono! Mga bobo at kayong mga Indio! Tumahimik ka na lang kasi. Hoy, Juanito! Anong binubulong mo dyan? Padre, narinig ko na may sinabi si Pasito. Bayan ka? May gusto siya kapihin. Punas talaga. Ikaw, penitente! Ikaw ang matapang na gustong sumagot sa tanong ko! Pwes, sagutin mo! Bakit hindi natanong? Hindi niyo ba alam ang sagot? Pareho kayo nakakahiya kung hindi niyo alam ang sagot. Magsitigil kayo! Napastangan ka! Dahil dyan, mamamahagi ka ng 15 sunod-sunod na paglipat sa klase ko! Ano ho? Ngunit 4 na beses pa lamang akong lumipat sa inyong klase at lahat ng iyon ay may dahilan. Gusto na ngayon! Umalis ka! Tama na, Padre! Oo, may ibibigay na lintek na reputasyon ang gusto niyong ibigay sa amin. Ngunit hindi matatanggap ng pagkatao ko ang pag-aalipusta at pagpapahiya na ginagawa niyo sa akin. Isalpak na sa bagay niyong referensyang yan. Pinagtutuunan ko ng pansin ang pagtuturo. Mayroon pa bang iba? Ang kahilingan ko na mag-aaral ukol sa pagkakaroon ng akademya sa Luzon, Castilla. Ano sa palagay mo? Ano ba ang dapat kong pag-isipan ni General? Ano pa kung hindi ang kahilingan ay mabuting panukala at nakapagtatakang 6 na buwan na ay pinag-iisipan pa rin? Dapat itong pag-isipan ng mabuti. Ang kahilingan ay napapanahon. Ito ay may malaking epekto sa ating mga karapatan. Ang kahilingan ay kahina-hinala, Kapitan General. Ngayong magpauto, iyan ay isang tahimik na paghihimagsi lamang. Kapitan, ang kanilang kahilingan ay makabuluhan. Sa makatuwid, palagay ko'y dapat itong ipatupad na nagpapatunay ng pagtitiwala sa mga tao at katatagan ng ating pamahalaan. Datapwat, maaari nating bawiin kung sila nagmamalabis. Bakit ba natin bibiguin ang mga kabataan na papatupad nito kung gayong ang kahilingan ay may kabuluhan? Hindi niyo ba naiisip? Hindi maaaring matuto ng Kastilya ang mga Indio. Maaari silang magsimula makipagtalo sa atin kapag natutunan ito. Sila'y maging kaaway at kaalitan ng Diyos at ng Espanya. Isang salita pa.
Ang usaping ito ay hindi lamang nalilimita sa pagtuturo ng wikang Kastila. May nakubling layunin laban sa pamantasan ng Santo Tomas at mga mag-aaral nito. Tingnan natin kung sino manalo sa usaping ito. Huwag sana sumama ang loob mo, Padre Sicario. Ang pagtuturo ng wikang Kastila ay naigagawa ng walang pangamba. Kaya ito'y hindi pagkatalo ng pamantasan. Sila rin ang unang nagagalit kapag napaparusa ng walang kasalanan. Kung gayo'y ibigay natin ang kanilang kahilingan. Tumututol ako, Padre Fernandez! Mga Ginoo, halina. Ang mga masasdalang bagay na ito ay hindi dapat pinag-uusapan habang naghihimaga. Maring hindi tayo matunawan yan sa plan. Kung gayon man, pagbubukas na lamang. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Eric at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw ang napag-usapan ng lahat at ang lahat ay tutor. Ngunit niyaan ng katas-taasang loob ng paralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupon na iyan. Yan din ang sabi ko kay Padre Eric at ang sabi niya ay si Don Custodio. Isang sangguni ng lupon ang magdedesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin yun kay Padre Eric. Ang sabi niya sa akin ay ganito. Malaki na ang ating tinaw. Nagawa na natin ng ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Sinabi sa akin ni Padre Eric na kung tayo ay magigipagkilala kay Don Custodio, kaya magagawa natin ay hilingin ang kanyang pasangalan. Sa papaanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Eric. Ang insig na si Quiroga, Ang mananayaw na si Pepay? Tingnan pa natin ang isang paraan. Mari namin si Ginoong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hinihinga ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-anak ng aking amay. Ang problema lang ay kung paano natin siya lapitan upang pakiusapan si Don Custodio na paguran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may isang kaluguyang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na nga umarte. Isipin mo na lang ang kaginhawang nagagawa noon. Kilala ko ang babae, si Mateo. Hindi naman siguro masama kung atin munang susubukan ang mga paraang di mahalay tingnan. Kakusapin ko si Ginoong Pasta. Kapag ako'y di magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Sagani. Kung gayon, hintayin na lang natin ang resulta ng pagkikipag-usap natin kay Ginoong Pasta. Magandang araw po, Ginoo. Sagani. Ikaw pala yan. Okay ka. Kamusta naman si Padre Florentino? Maayos naman po ang kalagayan niya. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Ang bansang ito ay puno ng plano at panukala. Nais ko pong paprubahan sa inyo ang aming panukalang magpatayo ng Akademyang Wikang Kastila at kumbinsihin si Don Custodio at magbigay ng pahintulot. Mahal ko ang bansa at nais kong dito sapagkat hindi ko may papangako sa sarili ko dahil lubhang maselan ito. Kailangan ko mag-ingat sapagkat may dalang ito kakahiyan. Ngunit hindi po namin naisikaya kayo. Ito po ay bunga ng aming pagnanais ng ayusan at pagtulong sa pamahalaan. Kahanga-hanga ang pagtulong ng ating pamahalaan na pagsunod sa batas. Ngunit ang ating mga kabataan ay kumikilos na pagbigla-bigla na hindi maunawaan ang ito ay nakaisipang paghihimagsikan. Kung kabutihan ang nais ng pamahalaan, dapat nilang sundin ang mga kahilingan ng mga mamamayan dahil sila ang lubos na nakakalam sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga gobyerno ay binubuo ng mga pili at natatanging mga tao. Ang mga tao ay nagkakamali rin. Dapat sila makinig sa iba. Maghintay tayo at may pagkakalooban. Ngunit wala ipagkakalob kung walang humiling. Sa akin lang, hayaan mo kumilos ang pamahalaan sa kanyang sarili. Magbigay ka ng panahon sapagkat magaling ka naman magsalita ng Kastila. Ano ay madudulot sa inyo kung magkaroon ka ng natatanging klase sa Kastila?
Hindi po ako pumunta dito para sa aking sarili, kundi para sa mga tao na kailangan ng aking tulong. Maunawaan mo sana ang sinabi ko sa nani. Sapagkat may papayo ko lamang sa iyo, mag-aaral ka ng mabuti, magtapos ka, at mag-asawa mo. Tandaan mo, at sa paglaki mo ay matandaan mo ang sinabi ko, at tama ko. At sa pagputi ng buhok ko, maunawaan mo. Kapag ang buhok ko ay kasing puti sa inyong Ginoo, at matatandaan ko na ako'y nabubuhay para sa aking sarili lamang at hindi para sa bayan. Ang lahat ng maputing buhok sa aking ulo ay hindi ko ipagmalaki. Pagkus, ito ay aking kakahiyan. Kiroga, kaibigan. Nainihanda na ba ang mga pulseras? Nako, Ginoo Simon. Aking logi, aking hughog. Naku, Kiroga, ano to? Kalugihan? Gan ba karami ang painumin? At napakaraming tauhan? Alam mo, Ginoo Simon, yung pulseras na may brilliante ko, pinapili ko sa babae dahil di ko alam ang kanyang panlas. Nakita mo, Ginoo, aking logi. Malokong babae. Walang iya, 3,000 isang pulseras. Ano siya? Kahit insik, ako tao. Lahat utang, hindi mayad. Ginoo, aking logi, aking hugog. Huwag na siyadong maangal. Ako na nagpahiram sa mga pinuno. Huwag ka na mag-alala. Babalik din sa iyo yung pera. Mabalik ang pera? Siguro hindi nyo alam. Pag talo ka sa sugal, walang magbabayad. Makinig ka. Nagkaroon lang na kailangan ko ang 9,000. Pero pagbibigyan kita, kung bibigyan mo ako ng kahilingan, 5,000 ang babayarin mo sa akin. Hindi ba't kayo nakapaglabas ng kahit anong nasa aduana? Pati ang mga armas sa kumbento, kayo ang nagdala, di ba? Pero laki aking suhol. Tignan mo, Kiroga. Gusto ko ilabas mo sa pier ang ilang kahon na armas na darating ngayong gabi. Naisin ko pang itapon sa dagat o maging bandido kaysa bumalik sa pamantasang iyon. Ibig kong maging malaya. Ibig kong maging mabuhay tulad ng mga taong malaya. Hindi ako nagpakahirap mag-aral para lamang ipaglapastangan ako nun. Maghihiganti ako sa mga walang hiyang na praile. Maghintay lamang ako. Maghihiganti ako. Ginong Simon, Oh, Placido. naisa na kitang makausap ng saglit. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Hindi ko na kaya ang pagpapahiya at pagmamalupit ng mga prele. Nais ko sanang pumunta ng Hong Kong at pagbalik ko dito ay makalaban ko sila. Para ano pa? Kung gayon man, ay sumama ka sa akin. Oh, aba, Ginoo, andito ka na pala. Mayroon na ba kayong mga pulbura? Hinahanda na lamang ang malalagyan. At ang mga bomba? Handa na ang lahat, ngunit hindi pa handa ang paligid. Mabuti. Kailangan itong magawa ng 1 linggo. Hindi na natin kailangan sa paligid ang mga tauhan ni Cabezang Talis. Ang mga pinalis na guard. Hindi na tayo kayang maghintay ng matagal pa at baka mamatay si Maria Clara. Umanda kayo ng 1 linggo sa unang putok ng kanyon. Para sa bayan! Para sa bayan! Oh, kasi ba? Nagtataka ka ba sa pangyayari? Lahat sila'y paghihirap ng sakit ng pamahalaan. Sabay itong paghahanda para sa isang pag-aalsa. Kung gusto mo maghiganti, hinihimo kita maging kasapi. Ilang araw na lamang, ang kasumpa-sumpang lungsod na punong-puno ng pagmamataas at pagsasamantala sa mga mangmang at kapuspalad ay magliliyab na.
Iyan ang aking paghihiganting bunga ng kasinungalingan at kasakiman. Maraming namumuhi sa akin. Sinisisi ako sa kanilang mga kasawian. Hindi na ako pwedeng bumalik. Kung nakagawa man ako ng masama, ito ay para sa kabutihan din at ang wakas ang siyang magpapatunay ng kadahilanan. Hindi ko dapat ihatag ang aking sarili. Tama ko mula ka sa teatro. Narito ka tumong. Kamusta ang may sakit? Mahakya ang kanyang puso at hinang-mahina ang kanyang puso. Maaaring bigkas makalaway mamatay na siya na parang tinamaan ng isang lintik. Isang sulak na kalooban ng pagpapatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Ang kanyang mga bangungot at takot lalo pang nabaghihinas. Katulad ng kamahalan ng Brazil. Kagabi, pinakya ang kanyang manok sa sabuing manok na 3 taong nang namatay. Binigay ko sa kanyang Malaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, masisimula ng himagsikan. Wala ka na makikita kundi labanan at batayan. Inanda ko ang lahat at ako'y magtatagumpay. Ang hindi kakampi sa amin ay ituturing kong nakaway. Basilio, narito ako upang ihandog sa iyong dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ay iyong hinaharap. Sa aking kamatayan o sa aking hinaharap? Sa panang ng pangalan o sa amin? Sa piling ng maniniil o sa piling ng iyong bahay? Magpasya ka, walang oras. Narito ako para iligtas ka, Basilio. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan? Ngayon, ang mga pinuno ay nasa tulaan at nalilibang. Iniisip ang bawat gabi ng alip. May inihanda akong kukubo at tao ng aking pamahalaan. Sasama ka ba sa akin? Mapapahama ka sa aking mga tao. Ang di pagpanib kanina mo, ipalagay sa sarili sa gitna ng makabilang lakas, Basilio. Ako ang namumuno ng isang kilusan at kailangan ako doon. Ikaw ang mamumuno ng isang pangkat. Sa gitna ng kaguluhan, buksan mo ang kumbento ng Santa Clara at iligtas mo ang aking pinagmamahalagahan. Walang mangyayari sa iyo doon. Si Maria Clara. Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Inibig kong mabuhay para maligtas siya. Bumalik ako, binasa ko ang himagsikan. Sapagkat ito lamang ang nakakapagbukas ng pintuan sa kumbento. Patay! Patay na si Maria Clara! Ano? Hindi. Hindi siya patay. Ililigtas ko siya.
at ikaw ang mamamatay. Ilang araw na siyang may sakit. No pumunta ako sa kumbento para magibalita, ay naiyak talaga ng lalo si Kapitan Tiago at sinisisi niya ang kanyang sarili. Patay. Namatay nang hindi ko man lang nalaman. Namatay nang hindi niyang alam na nabubuhay ako para sa kanya. Namatay nang nagdurusa. May dalawang tao na pinaglaruan ng tadhana. May isang pinata na kung saan siya ay mayaman, siya ay malaya, siya ay may pinag-aralan at may magandang kinabukasan. Habang ang dalaga naman ay kasing ganda ng isang pangarap, dalisay at walang kamalayan sa lakan ng kamunduhan. Ang lalaki ay itinaboy ng sawing kapalaran na maglagalag sa buong daigdig. Natangi siya ng ipong-ipong dugo at luha. Nagsik siya ng kasamaan at pinasigla ang masamang bisyo. Habang ang babae naman ay naglaho sa may bagang claustro, sa akalang kapaypaan ang dala nito. Ngunit pagtitiis pala ang kanyang natapuan. Pumasok siyang walang bahin ng dungis at namatay roon tulad ng isang lagas na bulaklak. Darating kaya siya. Paulita, dumating ka. Magandang hapon, Doña Victorina. Ikaw, may nalalaman ka ba kung saan nagtatago ang aking hangal na tiborsyong iyon? Wala pa rin pong balitang dumating sa akin. Di bale na, pupuntahan ko ng aking magiging mapapangasawa. Nakakabiglang andito ka. Ikaw nakipagtipan sa akin. Paano di? Ngunit di mo man ako pinapansin kagabi. Sinitingnan kita umpisa hanggang matapos ang dala. Ngunit ang iyong mga mata ay nasa artista. Sa iyo ang atensyon ko. At ang ideya pumunta ka, ay pinag-usapan na natin. Pinilit lamang ako na akitiyain at pumayag sapagkat nakita kita. Ngunit, anong kaguluhan ang pinagsamahan ni Palaez? Tandaan mo, wala siyang halaga sa akin. Ang aking tiyahin lamang ang umiibig sa kanya. Pinaralan ng aking dalisay ang aking pinaglakihan. Doon ako'y malaya tulad ng hangin at liwanag na walang hadlang kalawakan. Kung pumaroon ka kahit minsan, yakapin ang mga landas na iyon at ilagay iyong kamay sa batisan. Ang kagubatang iyon ay maging paraiso at ang mga bula sa dagat ay maging perlas. Balitang ko ay daraan pa sa mga pundol ko pa makapunta roon. Jack, maraming ginta ang matatagpuan sa daan. Maglalakbay lamang ako na nakakarwahe at tren. Hindi magkaroon ng buong kapuluan, ay magkaroon din ng daang bakal. Ngunit kailan pa kung ako ay uugod-ugod ng matandang dalaga? Naniniwala ko na madali kami hitayin sapagkat kami ay nabibigo rin. Pero patuloy namin pasisiglahin ang kabayanihan. Pangarap, paano kung wala kayong maipala? Makinig ka. Alam kong gaano kita kamahal. Gayunpaman, sabihin mo sa buong mundo sa harapan ng aking bangkay na iyong iibigin ay pagtanggol sa karapatan ng iyong bayan. Paulita, halika na, baka ika'y sipunin. Ano nangyayari? May kaguluhan bang naganap? Si Ginoong Simon, pwede hindi natuloy ang kanyang balak. Ino, magandang araw po. Ano po nangyayari? Basilio, nasapigil ka ba kagabi? Ganito po ang nangyari. Masama ang pagkilandag ni Kapitan Tiago at kailangan ko siyang alagaan. Mabuti nga't hindi ka pumaparoon. Ngunit, kabisad ka ba na mag-aaral? Bayad mo ako ng tao. Kung gayon, pinapaya ko sa inang tumiwalang agad. Ulitin at itapon lahat ng mga papeles na magpapahama sa iyo. Wala po ang mga papeles. Sige nang Simon ay walang kinalaman sa sigot. Siya ay sinugatan ng taong ikilala at may nakahiga. Iba ang kumitilos, iba.
May mga tulisan ba? Wala, mga mag-aaral lamang. Nakakuha sila ng mga pasking masasama. Saan? Sa universidad, ang mga pinagbibintangan ng mga pasking masasama ay mga mag-aaral. Nakasabi ng samahan. Sige po, Ginoo. Pinagtatanggal na ng mga vice rector ang mga paskin, ngunit manatili ito bilang isang pinaayos at sumpan. Dahil po talaga ng mga spirito. Puno ng pababalita at pagyayabang. May kalakasan ng mga loob ang nag-aakit. Sino kaya ang salay? Nalaman din natin yan. Kulang ko, madaming matitiwalang bukas sa klase at mabibilang ulit sila. Pabigan mo matangkat doon. Manil, bakit makagulo? Dating na natin. Hoy! Anong ginagawa nyo yan? Tadeo, anong balita? Walang klase. Isang linggo walang klase. Pinagbibilangan tayo ng mga kasabi sa katisan. Ikinatutuwa mo ba iyon? Di ka panipaniwala, mga Ginoo. Ang dahil lang sa maliit na pangyayari, magkawatak-watak na tayo. Mga kabataan ay magkilanggo sa ngalan ng kalayaan. Bakit tayo nakatunod sa ating mga paninitigan? Ngunit sinong hangal ang sumulat ng paskin? Anong pakialam natin? Kung saan ang mapanganib, doon tayo pumaroon, pagkat naroon ang karangalan. Kung ang nakasulat sa ating paskin ay naayon sa ating damdamin at butiin, mabuti at nagawa. Kung hindi naman, ang ating mga budi ay niligtas sa atin sa anumang paraan. Isang mag-aral ng medisina nakatira sa kalye, Andalus. Nakatipid kami ng isang lata. Kayo ay aming daragpid! Pati ba naman ako? Huwag kang matakot, kaibigan. Pumunta ka sa karwahe. Ibabalita ko sa iyo lahat ng nangyari kagabi sa piging. Juanito, labas! Alain! Jackson! Labas! Adeo! Labas! Bilisan mo! Ginoong Isagani. Patawag niyo lang pa ako, Padre Fernandez. Opo. Narinig ko ang iyong talumpati mula sa aking bintana. Lubos kagiginliwan kung makausap kita sapagkat ikaw ay malayo. Mamahayag tungkol sa aming mga pamilya. Mahigit 8 taon na akong nagtuturo ng karamihan. 2,500 estudyante na ang aking naturuan. Ngunit, marami pa rin sa kanila ang nanira sa aming talikuran. Ngunit, humahalip sa aming kamay kapag sila'y nakaharap. Hindi malubusang masisisi, Padre. Ang kasalanan ay ang nagturo sa kanila ng pagkukunwari. Nasa sumisiil ang malayang kaisipan at malayang pagpapahayag. Tatanungin kita,
Ano ang nais niyong mga mag-aaral ng Pilipino ang aming gawin? Tuparin niyo ang tungkulin niyo, Padre. Huwag niyong ipamukha sa amin na hindi kami dapat matuto. Dahil balang araw ay hangar rin kami sa aming paglaya. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang sa mga dapat pagkalooban. Padre, ipagpaumanin niyo po. Pero kung ano kami ngayon, ay kayo mga pari ang may gawa. Kung wala kaming asal, sino ang may kasalanan? Kami na po ang nagtuturo sa aming sarili sa loob ng 3 siglo. Iho, kami ay sumusunod lamang sa batas ng pamahalaan. May mga batas na mabuti ang layon, ngunit masama ang ibinubunga. Ang masamang pag-ugali ng mga mag-aaral na aming tinuturo ay hindi dapat sinisisi sa mungkahi sa pamahalaan. Katutubo sa tao na linangin ang kanyang talino. At mas lalong mapabuti ang nais na ito dahil ito hinadlangan. Ang bumubuhay sa pamahalaan ay humingi ng liwanag upang tulungan ang bansa. Pamahalaan at ang mga perle na rin ang pumipilit sa aming mga Indyo na maghanap ng karunungan dahil sa walang pinag-aralan at kamangmangan. Huli, kumusta ka na? Kumusta ang iyong lolo? Mabuti naman po ang aking kalagayan. Narinig ko nga ang pagpanaw ni Kapitan Tiago. Nakakalungkot naman isipin. Marahil ay alam mo rin ang sinapit ni Basilio. Ikinulong siya at dinapon siya sa Carolinas. Alam mo kung biro lang lahat ng iyon. Sa Diyos ang buwan sa dollar tayo. Alam ko mo si Basilio. Malalagpasan mo ito. Huli! Huli! Gumising ka! Tia! Asan ako? Asan tayo? Walang tagapagtagilig si Basilio maliban kay Kapitan Tiago. At ngayon, wala na siya. Walang kalaban-laban si Basilio doon sa bilangguan. Sapagkat ang Pilipinas, kinakailangan na may tagapagtagilig sa lahat ng bagay. Ngayon, ako naman ang kumilos para tubusin si Basilio. Gaya ng ginawa niya sa akin. Si Padre Camorra lang ang pinakamainam na puntahan dahil isang salita lamang ng pari ay makakalabas ng gulungan si Basilio. Ayoko po! Ayoko pumunta kay Padre Camorra. Huminahon ka, Iha. Wala kang dapat alalahanin. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Huli, halika na! Ayoko nga! Halika na nga! Halika na! Halika na! Huli. Madami na rin ng pagtigilan sa pag-aaral. Pag-iwang na rin ako sa pagkabagsak ko sa pagmamagitan na pagsunod sa aking ulat. Basag rin ang marko ko. Kaya rin ba pakisong at magkaraeg? Oo, kami rin. Narinig kong si Sandoval at Isagani lamang ang nakapasa. Nakakalungkot isipin na kailangan ko tumigil sa pag-aral. Dahil kailangan ko tumulong sa negosyo ni Ama. Ako rin. Pagkatapos ko kumuha sa aking pasaporte, ay tutungo na rin agad ako
sa iyo. Nakakalungkot naman at hindi nakakapagbuhat ang susulit si Basilio. Sinong? Kamusta? Mabuti naman po ako. Ikaw lang bubibisita sa akin. Ano ba ang hiti mo dito? May sasabihin ako sa iyo, Basilio. Sana hindi ka mabigla. Ano yun? Si Tandang Selo ay nawawala. Paano? Paano nangyari? Paano na si Uli? Basilio, patay na siya. Tumalon siya sa isang tulay matapos siyang halayin ni Padre Camora. Siya'y humingi ng tulong para ikay makalaya. Si Tandang Selo naman ay nawawala matapos ng insidenteng iyon. Pasensya na, ngunit yun ang totoo. Pasensya ka na, Basilio. Uli! Mga kaibigan, nakita niyo si Ginoong Simon. Oo, tila siya'y nagpupulong sa kanyang silid at tila may sakit. Nakita ko siya kanina naghahanda sa kanyang armas at siyas sapagkat malapit ng araw ng kanyang pagpisan sa bansa. Ganun ba? Wala na siya nikinagin. Ang sabi niya lang ay walang pwedeng makapasok dito ang panahon maliban sa isang pinatulog na nangalang Basilio. Pasensya na po kung hindi kayo maaaring makapasok ng basta-basta. Maaari ko pa ba yung malaman ng iyong pangalan? Basilio po. Aking pangalan. Oh, Basilio, nandito ka na pala. Payat-payat mo na. Nangyari sa'yo. Para kang patay na nabuhay ulit. Halika, umupo ka rito. Ginoo, handa na po akong sumama dito. Magandang marinig yan sa'yo, Basilio. Nasa panig ka pala talaga ng katwiran. Ang aking usapin, ang siyang usapin rin ng sabing palad na katulad mo. Ginoo, matutuloy na ang himagsikan sapagkat ako ay hindi na nag-aalilangan. Panahon na para lumaban sa katarungan. Ang nagtulak sa akin na ipagpatuloy ang aking mga plano ay mga mababait na hindi makapagdesisyon ng maayos at ayaw ng gulo. Kung nagtulungan lang ang matataas at mababang lipunan, ang gawain sana na mapakang gawa ng hindi madugo at bugto. Halika, Basilio. May papakita ko sa'yo. Basilio, magmasid ka. Nitroglycerin, ha? Tama. Nitroglycerin. Ibig sabihin, ito ay isang dinamita. Tama ka dyan. Papatayin kong lahat na laban sa himagsikan. At ang mga lalaking tatangging sasama at humawak ng sandata. Basilio, sa ika-10 gabi, magkita tayo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian para sa mga huling tagubilin. Plano kong makipagtago kay Kabesang Tales sa syudad upang agawin ang mga armas na itinatago ko sa tindahan ni Quiroga. Basilio, sa ika-10 ng gabi, magkikita tayo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian para sa mga huling tagubilin.
laban sa paghihimagsik. At ang lahat ng lalaking tumatangging sumawa at humawak ng sandata. Basilio, sa ika-10 ng gabi, magkikita tayo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian para sa mga huling tagubilin. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan. Pinapangako mo ba na aalagaan mo itong babae? Oo, Padre. Maaari mo nang halikan. Bawat munos na magdaan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y masaya at narinilo kayo sa tiging ni Juanito Pelaez, mga kilala, sa kanyang minamahal na si Paulita Gol. Mga panauhin, batiin natin ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Magandang hapon sa inyo lahat. Lalo na sa bagong kasal. Sana ay maging masaya kayo sa inyong lahat. Simpleng regalo. Bawal pumasok! Kailangan pumasok! Bawal na! Alay! Kailangan ko kasi pumasok! Kailangan ko sila iligtas! Gas sa ulo mo! Alay! Sagani! Anong gagawin mo dito? Kaalang-alang ng Diyos si Sagani, lumanayo na tayo! Bakit ako lalayo? Pagdating ng bukas, hindi natin si Paulita ang aking nakilala. Gusto mo bang mamatay? Isagani, makinig ka sa akin! Ang bahay na ito ay maaaring sumabog ng ilang segundo lamang dahil sa isang pangasal at kapilitan. Isagani! Makinig ka sa akin, Isagani! Hindi, manatili ako rito sa pagkatiyan ng Diyos dahil meron na sa ibang pagkabukas. Gusto ko siyang makita sa ulit pagkakataon. Kung iyan ang gusto mo, hindi sana matupad ang iyong tadhana.
Malaman talaga si Simon. I'm so sorry, again. Pobre mo na sa inyo. Ha? Pobre mo na sa inyo. Hindi kayo tapos namatay siya 13 years ago. Tapos Dito niyo, may puti na papel. Mone Tresel Pares? Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Masamang day. Ang pangalan na iyan ay pinagdan ng isang Filipino. 10 taon lang namatay. Ano nangyari sa inyo, Padre Camora? Iyan ay sulat kamay ni Juan Crisostomo Ibarra. Patuloy kayo mga Pinoy. Huwag natin bigyang patuloy mga Pinoy. Sa aking kalagay, ang Mano Tesipares hindi na mahuhulugan na tayo papatayin ngayong gabi. Mamatay na ang lampara. Maaari mo bang ilayin ang mitsa? Hoy! Ano nangyayari dito? Nahanap na po namin isa sa mga tulisan Ginoo. Magsalita ka! Magsalita ka! Ako'y inanyahan na sumama sa panig ni Matanglawi upang lusubin ang kumbento at salakayin ang bahay ng mga mayayaman. Tayo! Simon! Lumabas ka! Hanapin mo dun. Natakasan ako! Padre! Padre! Oh, Simon, anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari dito? Bakit sugatan si Ginoong Simon? Padre Florentino! Padre Florentino! Padre Florentino! Padre Florentino! Magandang araw po, Padre Florentino. May pinabibigay po ng pinyente ng Guardia Civil. Ako'y nakatanggap ng mensahe. Anong nakalagay? Espanyol Escondido, Padre Florentino Cojera, Remitara, Vivo Muerte. Baka si Simon ang tinutukoy dito sa telegrama sa tumatakas at tumitigis ng mga kawal sa Maynila. Padre Florentino, ako'y aalis na. Sa tingin ko, ako yung tinutukoy ng mga Kastila nung dumating na telegramang ito. Baka nasundo na ako ni Doña Victorina. Kung iyan ang gusto mo, malaya ka nang umalis. Naway gabayan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay. Salamat, Padre Florentino.
ikaw pala'y uminom ng lason. Ngunit bakit mo tiniis ang sakit na dulot nito? Hayaan mo akong humanap ng lunas para sa'yo. Padre, huwag ka pong masindag sapagkat ibubunyag ko ang tunay kong pagkakatao. Ako, si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ako nakatira sa Europa upang mag-aral, saka bumalik sa Pilipinas. Ito ng pangarap at pag-asa. Pinangkali kong makiganti. Nagpunta ako sa ibang bansa. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Sumali ako sa himagsikan sa Cuba. At roon, nakilala ko si Kapitan General. Komandante pa lamang siya. Sa tulong umano, ang salapi ng nakuha niyang maging kaibigan si Kapitan General at naging sunod-sunuran sa kanya. Padre, bakit ako hindi pinutulungan ng Diyos sa aking mga layunin? Sapagkat masama ang iyong pamamaraan. Inaamin ko po na ako'y nagkamali. Dahil ba sa pagkakamalang iyon, ipagkakayot ako ng Diyos para sa kalayaan ng isang bansa. At sa napakamaraming higit pang salarin sa Kanya. Ang matatapat at mababait ay nararapat ng magtiis ng mga adhika nila'y lumaganap at makilala. Nararapat na gawin ay magtiis at gumawa. Madali lang pong sabihin, magtiis at gumawa sa mga taong hindi pa nakaranas ng ganyan. Anong klaseng Diyos po ba ang pinaparanas ako ng ganitong klaseng sakit? Padre, ito ang isang Diyos na makatarungan at nagpaparusa sa kakulangan ng tao, ng pananalig at sa gawang masama. Gumawa tayo ng mabuti, tapat at marangal hanggang mamatay tayo sa karangalan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Marahil imbes na mabuti ang iyong plano ay mas maging masama ang epekto nito. Kailanman hindi matatakpan ng kasamaan ang isang kasamaan. Kailanman hindi pagiging uhaw ang paghihiganti ang linlinis sa pusong sawi at hindi nakapagdulot ng mabuti ang baluktot mong katwiran. Sumalangit ka ang iyong kaluluwa, Don Juan Crisostomo Ibarra. Paalam. Ikaw at ako nagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan
sa may kapal. Walang iwanan, taginit o tagulan. Haharapin bawat himos na daan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon bukas. Mananagot ka sa akin, Kamora.